No? Ano po ba ang status niya during your time as Secretary of Labor, and kung hindi pa siya fully na-address, where is the bottleneck? Is it because of may kakulangan sa batas? Is it because there's business resistance? Is it with Congress? Or sa executive policy design ang tininin nyo kung bakit ito pa rin ang status ng ating ENDO? Okay, that's a very relevant question. And it was addressed when I mentioned earlier na ang unang trabaho ng mga labor inspectors is to see to it that the employers comply with all labor laws, especially on the term of contract. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, nagkaroon ng labor inspection. Halos lahat ng mga business establishment in-inspect. And they found out na marami ang kinatawag na yung ENDO, na walang permanence, walang security of tenure. As a result of which, nagkaroon ng decision ng Department of Labor na i-regularize yung mga empleyado na na-meet na nila ang requirements of employment. Yun. Basically, kaya lang sinabi ko, after 6 months professional period, you automatically become a regular employee. And that is the effect of the strict employment of the employment services enforced during the term of President Duterte. So, Kapenya, nakikita ko, it's more of an executive policy design. In other words, may batas na eh. Huwag na nating dagdagan, no? Pero ipatupad natin. Paano mo ngayon ipapatupad is the question. So, under the leadership ni PRRD, inatasan niya talaga si Secretary Berrio to look into this, itong mga may ENDO, no? Na, or kung nagpo-comply ba ang mga businesses, no? Insofar as ENDO is concerned. So that was the policy design. Yun ang. Alam mo, Attorney Yvette, that's the reason pala, yung time po ni PRRD, because through the leadership of our Secretary Berrio, ang daming nag-demand sa DOLE. Kaya yung pala may mga batas talaga, kaya nilakas ang loob nila na ipaglaban ng kanilang karapatan. Sobrang madami. Ay, may ganyan ba? And in fairness din, alam mo, kaya naging effective naman yung inspection process na ginawa ng Department of Labor. Yung napakahalaga rin, no, yung cooperation ng mga employers. Kasi hindi lang naman ng mga employees ang inaatupag ng ating Pangulong Duterte. Kinakausap niya rin ang mga employers. And that's the reason why yung mga employers naman realize that the best situation or atmosphere for a business to flourish is what they call industrial peace. So, merong magandang patakaran na nasusunod at nagkaroon ng magandang pagsasama ng mga gagawa ng mga employer, gaganda ang trabaho, gaganda ang negosyo. Yun. So, yun ang importante sa atin. Hindi yun naman iisa lang panig ang papanigan mo. Kailangan panigan mo ang bawat panig. Attorney Yvette, Yes po. narinig mo yung mga nilatag ni Secretary Berrio bilang abogado. Alam ko may mga lumalapit at nagreklamo sa iyo sa mga usaping pagtatrabaho. Kasi ako, before, ang dami rin issue dun sa ahensya kung saan ako nag-lingkod. Pero sa totoo lang, dinadjustify yan mga sa HR, yung iba. Kasi doon pa rin sila, kinain pa rin sila ng lumang sistema. Pero hindi natin nakalikal yung mga bagong batas na pinapatupad na ng FPRRD, kaya yung iba nakakalusot na napapabayaan at hindi na ibibigay yung kapatan ng mga nagawa. Ano masasabi mo doon? Ako, I became part of the Duterte administration in 2020. Pero hindi dahil sa nagbubuhat ng bangko, I did observe there were lesser resistance from the labor force during that time.
So tama po yung policy ni Presidente at saka ni Secretary through Secretary Bello, no? Ang primordial should be industrial peace. You have to strike a balance between the benefits and the rights of the workers as against din naman dun sa right ng mga employers to earn. Yun ang and how they did it is something that we should admire, no? Kasi na-achieve talaga po nila yon yung unrest among the workers. In fact, yan, no, yun nga yung sinabi, the mere fact, no, na in-address mo yung health concerns ng mga sales lady, malaking bagay na yun eh. Probably, hindi ko sinasabi, no, it could be one of the grievances of this sales lady at saka yung mga sales personnel, baka mga lalaki din, no. Pero when Secretary Bello took the helm of Dole, nagkaroon, no, ng malasakit. Nagkaroon ng decisive action to address this. Akala natin maliit na bagay, pero hindi, malaking bagay yon. So yun ang sinasabi, hindi lang naman industrial peace in the sense na yung kinikita nila, pero pati yung well-being nila. So congratulations po doon, Secretary Bello. Ang galing. Industrial peace ang legacy. Yun ang term na ginamit. Galing. Secretary Bello, how did President Duterte, yung style ng kanyang leadership, affect negotiations with employers? Siyempre, may ganyan eh. Oh. Nabigla sila na kailangan ipatupad agad-agad. Also, yung negotiation with the unions and tripartite bodies. Yeah. Yung alam mo yung situation ng mga employers at sa employees is a mutual respect, So, there must be a mutual observation of all labor laws. Hindi lamang ang employers naman ang sumusunod na batas. Kailangan din yung ating mga employees. Kailangan sumunod din. And this was clearly taught by President Duterte in his meeting with the employers. Madalas nakikipag-meet yan eh. I remember mag-meet yan ni Presidente kasama there was a time na nandyan sila lusutan. Mag-remember ko si lusutan. Alam mo nung maging Presidente Presidente ko. Hindi sila hindi magkasundo lusutan. Pero nung ma-remember nyo, ito malaman nyo ng ating mga kababayan ang ginawa ng ating Pangulo. Ma-remember nyo yung balita noon na meron tayong 9,000 workers in the Middle East na hindi nagsusweldo ng 2 taon. Tandaan nyo yun? At meron nga lumabas na fake news na yung ating mga kababayang OFW ay kumakain na ng basura. Nakita nyo yung may picture na parang dinada. Actually, hindi basura yun. Hindi basura yun. Yung mga kinakain ng mga kababayan natin na medyo hirap dahil walang sweldo, 2 taon, hindi nagsusweldo. Ang ginagawa nila, nandun sila sa may mga groceries. Yung mga grocery kasi, meron nilang nire-reject na vegetable o meat. Pero hindi sila yun, hindi yung basura. Tinatabi nila. Ngayon, yung mga mga kababayan natin na maalis doon, nakikiusap, kinukuha nila yun. Ganun ang situation ng ating mga kababayan. So anong ginawa ng ating Pangulo? Inutusan ako, puntahan mo yung mga kababayan natin, sabihin mo maganda sila, iuwi natin sila lahat. Inuwi namin yung 9,000. We spent 6 billion. Mas malaki sana, kaya lang medyo nahiya si King Salman ng Saudi Arabia kasi karamihan sa mga Arabic leaders hindi nagbabayad ng sweldo. Inalok niya yung 5 airplane ng Qatar. Saudiya. Meron siyang Saudi Airlines. Meron siyang aeroplano. Inalok niya. At nung nalaman ni Lusutan na ginawa ng King Salman yun, inalok niya rin ang plane, ang aeroplano.
Nagamit din namin ng 10 aeroplano ni Luzon Tan at dahil doon naging kaibigan. Sabi niya, Mr. Tan, magkaibigan na tayo dahil naging 9,000 kinuwi niya. Oo. Pero nasingil na rin niya yung 4 billion. Oo, yung tax. Yung- Binayaran na. Nasingil na siya. Bayad siya. Tingnan mo yan, pinauwi niya yan. Di ba? Kagaya na, alam niyo dito dapat malaman ng ating mga kabayan kung ano nagawa ng ating Pangulo. Ma-remember niyo nung COVID? Ma-remember niyo yung COVID? Yes. Lahat ng mga kababayan natin sa abroad, naka-deploy sa abroad, nawalan ng trabaho. Dahil COVID eh. So, nang ginawa ng Pangulo, inuwi niya lahat. We brought home 1,222,000 OFW. Basic, 1 million. At uwi sila. Kaya ito si Secretary Tamtak, biging ba ko yan? Walang bagay talaga siya dyan sa DMW eh. Kasi siya ang OWA administrator noon. So, lahat ng mga umuwi, every day may umuwi ng mga OFW, nandyan siya sa airport. Pagdating sa airport, antigen. Pagka positive, hospital. Pag negative, hotel. Kaya noon, ng COVID,